Hello po! Ako po ang inyong Lola Kwentosera, ang lola niyong daldalera, pero hindi naman masyadong chismosa. Konting-konti lang. Welcome po sa isa na naman nating kwentuhan at chismisan na sana po ay kapulutan natin ng aral. Ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa Brain and Gospel. Ito po yung iba dun sa masterclass ko. Kasi ito po yung ginagawa ko sa Facebook page na naka-live stream. In fact, meron na po akong naunang episode na kasama ko po yung kapatid kong dalawa kaming lumaki sa kulungan. Tapos nagkwentuhan po kami about our trauma and surprisingly, magkaiba kami ng perspective while growing up sa jail. So kapag interesado po kayong marinig yung kwentuhan na yun, pwede nyo pong balikan yung video right after nyo mapanood itong video na ito. Bakit po Brain and Gospel? Kasi gusto ko pong pag-usapan yung brain health na inaral ko yung mga science behind it. And at the same time, gusto ko po na i-link or i-embed yung gospel na Jesus Christ dun sa mga natutunan ko patungkol sa brain health. Ang naisip ko po na episode 2 ay tungkol sa pera. Kaya lang, nagkaroon ako ng kausap na mother na meron siyang struggle patungkol dun sa anak niya na, alam niyo po yun, nakakapag-isip na hindi maganda na gagawin because meron siya pinagdaraanan na mental health issues. Kaya trigger warning po ha, pag-uusapan natin very sensitive. So baka medyo kayo po ay madaling ma-trigger or ma-offend. Alam niyo naman si Lola, nandito ako para lalo kitang i-trigger kasi gumagamit ako ng mga words na baliw, topak, at ngayon pag-uusapan natin yung sa sarili. So, gusto ko na pag kayo yung tipo ng tao na hindi nyo type yung kwentuhan natin, huwag nyo na pong ituloy yung panonood. Ganun lang po yun. Pero kung kayo yung tipo ng taong, sige tara, kahit na hindi chewable yung ilalapag mo, pipilitin kong maintindihan where you are coming from. Then, tuloy-tuloy po yung discussion natin. May pinakita siya sa aking video na sinend sa kanya ng anak niya. And nung una nung pinapanood ko, parang hindi naman ako masyado na bother kasi maganda. Maganda yung pagkakagawa ng video, magaling yung nagsalita. Pero nung nilapag na nung nanay yung mga nakuha nung anak niya doon sa video, nakita ko nga na ay parang dapat ko siyang ilapag din sa inyo, hindi lang kay mommy. Kaya naisipan ko na ang aming magiging episode ngayon ay parenting struggles in the Gen Z world. Kasi to be honest, mahirap talaga. Ibang generation nila, iba ang kanilang pananaw. So, ako man mismo, nagkaroon din ako ng mga struggles ko when it comes to parenting Gen Zs. Yung masterclass po, ang lapag ko doon is yung parang sa sino ang dakila, sino ang tunay na baliw, no? Singit lang yung something to do with my faith in Christ, yung pagiging Christian ko. Dito po sa Brain and Gospel, medyo mas mataas yung um, usapan natin patungkol sa Biblia. Kaya pag kayo yung tipo ng tao na, ay, I don't like to talk about God, again, hindi rin po para sa inyo to. Pero pag kayo yung tipo ng tao na, yeah, sige, I'm open na I'm also a Christian, I want to hear your thoughts about it, then dito po, kwentuhan tayo. Para naman po sa mga bago na ah, nakitang pagmumukha ni Lola for the first time, salamat po sa pakikinig at panonood. At salamat po sa pag-follow, pag-subscribe, at pag-click ng notification button. Para naman po pag may bagong video ay mabilis niyong malaman at mapanood agad-agad. Ang kagandahan po kung halimbawa busy kayo or masakit na mata nyo kakatingin sa computer screen, pwedeng i-audio nyo na lang ako. Although, syempre maganda yung aking spiel because ano yan, ginawa yan ni Kaliwete Maarte nung anak ko. Kaya maganda rin if you will watch the whole thing. But at the end of the day,
Ngayon pa lang po, may disclaimer na ako, medyo sensitive yung pag-uusapan natin. Makikita nyo naman po as you go along the video kung bakit siya sensitive. Okay? So, let's start off with dito sa TikTokeris na ito na hindi ko na alam yung pangalan, hindi ko na rin inalam. I-share ko na lang po yung link sa inyo if you want to know yung kanyang content. Pero ito lang po yung kaisa-isang video niya na napanood ko. So right after ko mapanood to, pinakita ko sa dalawa kong anak na Gen Zs and nagkaroon kami ng talking point because of this guy. So natuwa naman ako na um, ito yung way namin ng mga anak ko para magkaroon kami ng kwentuhan and deeper understanding of what the gospel tells us when it comes to mental health. No, kaya ang aking title dito ay, Anak, ba't ka nagkaganyan? Panoorin po natin. If a Christian takes their own life, can they still get into heaven? Ayun, ngayon, alam nyo na ang ating talking point. Ang tanong sa kanya, if ang Christians ay nag-CS, kasi baka ma-flag tayo, kaya gamitin ko na lang, nag-cesarean section, pupunta pa rin ba sila sa langit? Ito lang po yung bibigay ko sa mga magulang na nakikinig ngayon. You have to understand na when it comes to any religion, specifically Christianity, binalaan po tayo ni Jesus Christ sa Matthew 7:15 and 20. Ang sabi niya po doon, beware of false prophets. Mag-ingat sa mga bulaang propeta na pumupunta sa iyo na akala mo ay nakadamit na parang maamong tupa. Pero yun pala, sila ay di-devour ka na wolves. Pero sabi niya ganon, paano mo malalaman na sa akin yung itinuturo ng prophet na yan, no? Kay Jesus yung tinuturo ng prophet na yan. Makikilala mo sila by their fruits. So, laging yun ang usapan ha, before you listen to any social media influencers, whoever that is, alamin nyo yung kanyang buhay, yung personal na buhay, para makita mo doon yung prutas na galing sa Holy Spirit. Kasi sabi nga dito, hindi naman pwedeng mamunga ng masama yung puno na mabuti. And vice versa, hindi pwedeng mamunga ng mabuti yung puno na masama. Kaya dapat alamin natin kapag nakakaparinig tayo ng kahit ano yan, na evangelist, pastor, pare, whoever, alamin mo anong hugot niya. Okay? So, yun number 1. Even me, apply that sa akin. Hindi niyo ako kilala, sino ako, i-research niyo ako. If you feel like, hindi ko, kasi usually bias tayo eh. Kapag nakarinig tayo ng isang tao na nagsasalita na hawig ng narrative natin, ang tendency na a-attract tayo sa taong yon. Kasi parang it affirms our personal narrative. Pag nakarinig naman tayo ng tao na parang, yung tinuturo niya ay opposite sa paniniwala ko. Siyempre, minsan nainis tayo, hindi natin siya gusto. So, okay lang naman yun eh. Free country to, free world. So, we can like and not like anybody. So, walang issue yan. Kaya isipin niyo rin mabuti, even me, yung ilalapag ko mamaya, mag-doubt kayo para lang hindi kayo maniwala sa lahat ng sasabihin ko. And wag niyong puwersahin yung narrative niyo na ipasok yung nilalapag ko kung hindi talaga. Pero pag open naman kayo and you're kind of saying, parang may punto yung sinasabi niya. And then, you can listen and maybe put your input dun sa pagkikwentuhan natin mamaya. Maganda rin kapag panoorin nyo to ng family mo, sama mo anak mo, ano sa tingin mo, tama ba yung sinasabi niya? And yun, gawin yung talking point din. Okay? Number 2, na gusto ko lang ilapag sa inyo. Sa mga parents, to be honest, hindi na lang tayo ang magulang ng mga anak natin. Marami silang sources of information na pwede lang pagkunan ng kaalaman. At madalas hindi sa'yo yun. Kung totoo hindi pa nga sila naniniwala sa atin eh. Mas naniniwala sila
sa mga social media influencers na napapanood nila. Yun yung tinatawag na worldviews, no? Iba't ibang pananaw patungkol sa mundo. Interestingly, 70s kid ako, which means, alam mo yun, nakatira ka sa isang lugar kung saan ang kakilala mo lang ay kapitbahay mo at ang mga magulang mo at ang kamag-anak mo. Maliit yung mundo. Yung school na pupuntahan mo, mga kasama mo rin yun sa barangay nyo. So kayo-kayo lang yung may sari-sariling worldview. Kayo-kayo lang yung may pare-parehong paniniwala. Kasi wala naman cellphone nun. Kung meron man TV, wala rin kaming TV, nakikipanood lang kung merong mapapanooran. So kung anong sinabi ng parents namin or ng mga nakakatanda, authority yun, naniniwala kami doon. Pero ngayon, hindi na po ganoon. Kapag kinulong natin yung anak natin sa loob ng kwarto, hindi po siya nag-iisa. Marami po siyang kausap na hindi natin kilala na tinuturuan siya ng kung ano-anong paniniwala. So ang babantayan nyo palagi when we talked about worldviews, 5. Marami to pero ito yung madalas na lumulutang. So meron tayong tinatawag na philosophical worldview. Ito yung mga natutunan natin galing sa ibang tao, galing sa ninuno natin, galing sa mga nasa school na tinuro sa atin na sinabi ng Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So alam natin na yun yung kay sinabi niya, so natutunan natin yun, 1 plus 1 equals 2. Hindi natin alam kung saan nag-originate yung paniniwalang yan, pero sumunod na lang tayo. Philosophical worldview. Yung kasunod naman ay attitudinal, yung worldview na tumatak sa atin kasi na-experience natin. 'Di ba? Let's say, sabi masarap daw ang balot. Na-experience mo, hindi ka nasarapan. So, pwedeng yung worldview mo, hindi naman siya masarap, na-experience ko siya hindi masarap yung balot. So, again, experiential. Yung cultural naman, yung pagiging Pinoy. Kaya, yung libro na Sino ang Dakila, Sino ang Tunay na Baliw, hindi naman sa akin galing yun Inaral ko yun, may experiential ako doon, may mga natutunan ako sa ibang tao. At ang pinaka gusto ko na isinulat doon is mga experiences yun ng mga Filipino. Kasi pag nagbasa kayo ng mga libro ng psychology, ang mga cases nila doon, pang-Amerikano. So, hindi ka pareho natin ng kultura. Yung libro ko na naging bestseller, yun yung naging bentahe. Yung mga kwento patungkol sa karanasang pang Pinoy, kultura ng Pinoy. Medyo nakakalungkot kasi, ah, in fairness, lumawak yung mundo ng lahat, no? Ngayon, ang akala natin, maraming deadly na nai-import sa ibang bansa. Ang pinaka number one na naiisip natin doon ay drugs, no? Pero nakalimutan natin na yung drugs nag-victimize specific ng mga tao. Kasi may mga tao nag-take ng drugs, hindi naging addict, hindi nila type. Pero ang medyo babantayan nyo, yung nai-import natin na culture. Yung kultura na hindi pang Pinoy. Let's say for example, Korean culture, K-pop, K-drama. So, dahil hype na hype yung mga tao doon, parang pansinin mo, yung mga artist ng mga K K-pop, mga parang lalaking ang puti-puti ng mukha, kapal ng makeup. Parang ngayon pag nakakita tayo ng lalaki na gano'n, may sariling makeup kit, parang, gwapo-gwapo. Kasi nung unang panahon sa amin, ang gusto namin yung mga lalaking pawis, nagbubuhat ng mabibigat na, yung mama, kumbaga, yung mga nakukuha natin sa K-pop, mga baby face. So, ganon yung kultura na naipasa. American, yung tagal naman na yun, na yung pagiging liberal ng Amerikano, very casual fling, casual sex, living in together. Nakuha natin yan sa kultura ng West. Pero kung tutusin, hindi yun original na kultura natin because we're very conservative. Likewise, religious, no? Dati, syempre, ang pinaka-predominant na religion ay Christianity. Then sumunod yung Islam. Naku, ngayon, sumusunod na sa laki yung tinatawag na atheistic worldview.
wherein hindi na naniniwala ang mga tao sa religion at sa Diyos. So, possible na ikaw ay naniniwala sa Diyos, tapos yung anak mo hindi naniniwala. So, ang hirap na ilapag yung religious worldview kung hindi yon effective sa anak mo. Siyempre, alam na natin yung science, no? Self-explanatory naman yan. So, scientific worldview ay based on evidence, based on data, based on experiment. So, yun siya. Paano mo to gagamitin? Ito yung sinasabi ko sa mga parents na hindi ka maka-Diyos as parents. I mean, nagsisimba kayo pero minsan hindi or hindi nakikita ng mga anak mo talaga that you're practicing your faith. Tapos all of a sudden, your daughter talks to you about, Ma, nahihirapan na ako. And then sasabihin mo na, hindi totoo yung mental health or something. Baka naman, kulang ka lang sa dasal. O di syempre sasabihin ng anak mo, ha? Never naman natin pinag-usapan si God sa bahay, ba't biglang papasok yung religion? So, kapag inilapag mo yung worldview na yan, tapos hindi naman nakita ng anak mo na isinabuhay mo yung worldview na yan, talo, no? Hindi ka mananalo sa argument. Kung ang anak mo is very logical and highly scientific, tapos nilapagan ka ng mga scientific na explanation, tapos hindi ka sanay doon, talo ka rin as a mom. Ngayon, pag sinabi sa kanya, tayo mga Filipino, hindi tayo ganyan. Kung hindi naman siya, alam niyo yun, culturally aware na Filipino talaga sila at isa buhay nila at di rin naman nila nakita sa pamilya mo, weak yun. Kaya ang lagi ko sinasabi, make sure that you know these 5 worldviews para marami kang huhugutan ng pang-debate sa anak mo or at least talking point, no? Yung saan tayo magsisimula ng ating kwentuhan. Speaking of talking points, yun naman din yung pangatlo. Yung nangyayari kasi sa atin, masermon. Dakdak ka ng dakdak, tapos yung anak mo hindi nakikibo kasi nagdadadakdak ka na. Dapat, talking point means magsasalita yung anak mo, shut up ka lang, pakinggan mo yung mga worldviews niya para mapaghandaan mo paano mo yun in-negate or i-affirm. Yun yung talking point. Kaya kami, nung mga anak ko, most of the time, nag-uusap kami na tama ba yung sinabi niya, bakit hindi, ano yung argument mo, ano yung argument niya. So, may talking point kami. And the discussion itself ay nagiging bonding moment namin. Balikan natin yung tanong dun sa TikTokeries, no? If Christians ay pupunta pa rin ba sila sa langit? Tingnan natin kung anong sagot niya. Panoorin natin. Let's look at what the Bible actually says. First, is it a sin? Absolutely it is. Exodus 20:13 says you shall not commit murder. 1 Corinthians 3:17 says anyone who destroys God's temple, which is our bodies, God will destroy that person because God's temple is sacred. Well, you just said it right there. If I do that, God's going to destroy me. Hold on, we're not done yet. If you've given your heart to Jesus, things change. 1 John 1:9 tells us, if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us of our sins and purify us from all unrighteousness. You have to understand this. When Jesus died on the cross, he paid for all sin. Every sin you've ever committed and every sin you're ever going to commit. The price has already been paid for you. Oh, so we just live however we want, do whatever we want, we're saved, we're going to heaven, we're good. No, that's not what this means. Once you give Jesus your heart, essentially saying you're giving him residency inside of you, that's just the first step. Because as good as residency is, what he really wants is presidency. Meaning not only do we let him live inside of us, but we give him control. But this step isn't easy. This is why the Bible tells us we need to be constantly renewing our mind to the Word of God. Because the truth is, stress, anxiety, depression are real. And just because you're saved doesn't mean you don't struggle with those anymore. There have been amazing men and women of God who love Jesus and serve Jesus and still lose the battle to depression. Ayon! Ha! Mahaba-habang kwentuhan ito. Kapag may inilapag sa inyo ang anak nyo na mga ganitong sikat, maraming followers na influencers na parang feeling ng anak natin ay yun na ang pinakamagaling at pinakamatalinong tao sa buong mundo. Kailangan matuto ka
na i-dissect yung video na yon. Hanapan mo yung fallacies, yung kasinungalingan, yung contradiction, yung may sinabi yung TikTokeries, tapos nilapag niya yung pangalawa niyang point, tapos kinontradict niya yung sarili niya para mahuli mo yung butas, yung loophole ng kanyang argument. At bantayan nyo rin yung deconstruction, reconstruction, and progressive points na pinapasok nung nagtuturo sa anak nyo ng Bible. Kasi minsan, may mga tao na, may pinatanggal, may nire-reward, may iniiba dun sa interpretation ng Bible. Tapos ang galing-galing nila magsalita na parang talagang kapani-paniwala na aral sila sa Bible. So, nakaka-fascinate yun sa mga bagets kasi parang ang galing-galing nila tapos kayo hindi kasi hindi nga kayo nagsisimba or hindi nga nyo alam yung Bible. Okay? So, ang sabi niya, if ang Christian ay save pa ba siya? Ang sagot ng TikToker is, yes, because your salvation cannot be taken away from you kahit mag-CS ka pa. Okay? Ngayon, ito yung sabi ng magulang nung binasa ko. Kasi pinanood ko sabi ko, ano pong issue dito sa video na to? Ang sabi nung nanay, sabi ng anak ko, wala naman daw mapupunta sa impyerno kapag nagganon ka. Kasi once you're saved, you're saved. Sabi dun sa video, dun ako na-bother. So, binalikan ko yung video at inisa-isa ko yung points niya. Hinanapan ko ng policy, contradiction, and reconstruction. So, isa-isahin natin ha. Number 1. Sabi niya, is CS a sin? Yes, sabi niya ganon. Number 1, nagbigay siya ng Bible verse. Nakalagay dun sa Bible, committing murder is a sin because you cannot do something sa body because it's a sacred temple kung saan nakatira ang Holy Spirit. Agree ako doon. Okay? Tinanong ako ng anak ko, paano yung mga pulis? Kasi yung mga pulis, persondalo, nakakapatay sila. Magkaiba yung kill. You kill, no? Accidentally napatay mo or gawa ng iyong obligation or trabaho. Yun ay hindi premeditated. Yung murder kasi pinagplanuhan, pinaghandaan, pinag-isipang mabuti. Kapareho yun ng kasi nga pinagplanuhan, pinag-isipan, at binigyan mo yun ng mahabang, masinsinang pag-iisip. Okay? Kaya, bad yun. Tama naman siya. It's a sin. Eto, kinontradict niya bigla. But, sabi niya ganon, if nagrepent ka na ng kasalanan mo at pinapasok mo si Jesus sa puso mo, lahat ng kasalanan mo, past, present, and future, ay napatawad na at ikaw ay ligtas na. So tama rin yun, nakalagay naman din yun sa Bible. Tapos tinanong siya, oh, talaga ganoon? Oh, so pwede ko na palang gawin lahat kahit anong kasamaan, kasama na yung tama, kasi ligtas naman pala ako. So, ang sagot niya, ay hindi. Again, contradicting na naman. Kasi ang sabi niya, wait lang. Pag si Jesus ay nakapasok sa puso mo, ang tanong, siya ba ay resident or president? Ang ganda nun. Gusto ko yun sa sinabi niya. Isipin niyo ganito, yung katawan mo ay bahay. Isipin mo ha, katawan mo ay bahay. Pag sinabi mo kay Jesus Christ na, Jesus, please enter sa heart ko. Dalawa pipiliin mo. As ano? Ano si Jesus? Bisita ba siya? Nagre-renta ba siya? O presidente siya, which means siya na yung may-ari ng bahay. Pag-aari ka na niya. Kasi ganito siya Kung siya ay resident, nakikitira, nangungupahan, bisita, hindi pwedeng pakialaman ni Jesus Christ yung katawan mo. Right? Kasi nga, in-acknowledge mo lang siya, pero hindi mo siya binigyan ng full control. Kasi let's say for example, nasa heart mo si Jesus, tapos sabi niya, parang
parang may mali dun sa bahay sa'yo. I-fix ko, i-heal ko. Right? Sabi ni Jesus. Kaya lang, dahil resident lang siya, wala siyang karapatang magbaklas ng pader, magbutas ng wall, i-renovate yung barong-barong kasi nga, bisita lang siya. Hindi mo siya binigyan ng authority or presidency. As opposed na pag sinabi mo kay Jesus, Jesus, sa'yo na ang buong buhay ko. Pag may nakita siyang, ay, dahil sa sobrang asukal mo, ayan, meron ka ng mali sa katawan mo, ire-repair natin, babaguhin natin, babasagin natin, ire-renovate natin, kasi yung barong-barong gagawin kong palasyo. Yun yung plano ni Jesus. Pag sinurrender mo lahat, yung hindi mo kinokontrol yung plano niya. So, yun yung sinabi niya. Kaya, sabi niya gano'n, hindi mo pwedeng gawin lahat kasi, may presidency dapat si Jesus Christ sa katawan mo. Dapat hindi lang siya resident. No? Depende. Kung resident lang siya, yung pag kailangan mo lang siya paminsan-minsan, yun. Pwede mong gawin minsan yung mga hindi maganda. Tapos pag ka na lang, natripan mo lang, balikan mo si Jesus. Parang ganun siya. Pag president siya, hindi mo yun magagawa yung lahat ng gusto mo. Kaya tinanong, di ba? Kaya sabi niya nga, di ba? Is it easy to give up the presidency and give up your life to Jesus? Anong answer niya? No. Yes, I agree. No, mahirap. Sobrang hirap. Kaya nga we rely on His grace. We rely on His strength. Kasi on our own, hindi natin kaya. Kaya anong sabi niya, which I also agree, we have to renew our mind every day to be in the presence of God. Nasa Bible din yan. Tapos sabi niya, kasi sabi niya, kapag hindi ka dumikit sa presensya ng Diyos, kasi ganito siya Lord, ikaw na ang aking Savior. Can I be with you as your child? Papapasukin ka rin naman ni God sa kanyang presence. No? Tapos, pag nagkamali ka, may palo. Tama? Kasi may mararamdaman kang, parang mali yung ginawa ko. Parang may konsensya factor. Papaluin ka. Tapos, sasabihin mo, bakit paraging akong may palo, Lord? Bakit si ganito hindi mo naman napapalo? Kasi hindi niya anak. Diba? Hindi naman ibinigay nung taong yun yung buhay niya kay Jesus Christ. So sasabihin ni Jesus, hindi ko siya mapapalo kasi hindi niya ako kinonsider na tatay. 'Di ba? Tayo rin naman, di tayo basta-basta na mamalo ng anak ng may anak. Ang napapalo natin yung anak natin kasi mahal natin yun. So yun. When you say you renew your mind every day in the presence of God, kahit nagkakasala ka at gusto mo lumabas sa presence niya, pumabalik ka doon kasi nga alam mo na protected tayo sa presensya niya. And we can always do that by renewing our mind every day that we are now owned by Jesus Christ, if yung presidency. Ito yung medyo na-stress na naman ako nung pinapanood ko yung video niya. Kasi sabi niya, we have to renew our mind every day to be in God's presence. If not, mental health issues are real. Okay, sa akin yun, yes. Sabi niya, depression, stress, thoughts of ay nangyayari even to the best of God's followers. Totoo yun. Nasa Bible yun, no? David, Elijah, Job. So, namamatay, kunin mo na ako, Lord, di ko na to kaya. Diba? Meron din silang thoughts of ending everything. Okay? Ito lang yung medyo na-bother ako kasi sabi niya, even the best of all God's followers ay natatalo sa depression at ang kanilang buhay. Right? Ito ako napaisip. Akala ko ba ang may-ari ng buhay mo si Jesus na? So kung natalo ka sa depression, sino ang natalo? Si Jesus, di ba? So, ibig sabihin, si Jesus, yung Diyos na pinaniniwalaan natin, natatalo ng depression. At
ang sarili niyang buhay na supposed to be siya na ang may-ari. Kopya niyo yun. So, ibig sabihin, kung natalo ka sa depression at sinabi mo na may Diyos ka and you're the lodi of all the lodi of the followers of God, na ang laki ng church mo, nagaling kang preacher, I don't know, whatever, natalo ka pa rin. Hindi ibig sabihin nun siguro, president si Jesus. Baka resident lang siya, bumibisita. At nung natsyempohan, hindi mo siya pinayagang makialam sa'yo. Kasi sabi niya, makikilala mo ang mga anak ko sa fruit ng kanilang Holy Spirit. Kasi hindi lahat na nagsasabing Lord, Lord will enter the kingdom of heaven. Kasi hindi naman nila ginawa yung will ko for them. At sabi niya rito, maraming magsasabi sa akin, Lord, Lord, na ginagamit ang pangalan ko, pero hindi naman akong totoong Diyos nila. At kung tutuusin, sobrang gagaling ng mga followers of God na to kasi nakakapag-perform ng miracle at alam mo yun, palabas ng demons sa katawan ng ibang tao gamit ang pangalan ni Jesus Christ. Yun yung sinasabi ko kanina, mag-ingat sa false prophet na magaling magsalita, charismatic, well-read, well-dressed, verse sa laman ng Biblia. Kasi even si Satan magaling sa Biblia. Kasi nakikipag-usap siya kay God directly, right? Temptation of Jesus, nung tinest si Job, magkausap sila ni God. At anong sabi doon? Ano ba kasi yung fruit of the Holy Spirit? Ito yun, 9. Love, joy, peace, long-suffering. Ibig sabihin, kahit na lumalaban ka sa matinding depression at mental health, never kang kasi the fruit of the Holy Spirit, long-suffering. You will endure the suffering. It's real. Pero hindi mo i-end yan on your own because nasa loob ng katawan mo yung Holy Spirit. Ano pa? Kindness, goodness, faithfulness. Naniniwala ka sa promise ni God sa'yo na hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. Gentleness and self-control. Paano mo sasabihin sa akin na yung the best of God's followers ay natalo ng depression, kaya tapos, haharap siya sa langit at sasabihin niya, I'm here, I'm saved, kasi tinanggap na kita as my Lord and Savior. Baka sabihin sa'yo ni God, who you? Hindi ko makita sa'yo yung fruit of the Holy Spirit. And if nandyan man yung fruit of the Holy Spirit, ginano mo siya, pinutol mo lahat ng plano ko para sa'yo. You're supposed to spread love and joy and peace and kindness and goodness and gentleness. Yet, natalo ka dun. And sasabihin ni Jesus sa'yo, hindi ako natalo. Kasi you were never mine in the first place. Di ba? Nakita nyo yung galing niya maglapag, pero pag binutasan mo, makikita mo may butas siya. Right? Eto tingnan pa natin yung mga susunod niyang sasabihin. There have been amazing men and women of God who love Jesus and serve Jesus and still lose the battle to depression. Was that God's plan? No. Is God mad at them now? No. Jesus knew we were still going to continue to sin even after he paid the price. But in Romans 8, he tells us nothing can separate us from his love. See? Sabi niya, there are Christians who lost the battles of CS. Okay. If this happens, plano ba ni God yun? No, sabi niya. Syempre hindi.
Ang sabi ni God sa Bible, I know my plans for you, not to harm you, but to prosper you. Right? Was God mad? Hindi. Pero ang shortest sentence in the Bible, Jesus wept. Hindi siya galit. Pero sakit. Masakit kay God na nireject natin yung love niya. And we showed that by the temple of the Holy Spirit. Tapos, kinontradict niya na naman yung sarili niya. But, nothing can separate us from God's love. Even CS. Wait, tingnan mo ha, paano niya pinatunayan na mali siya. Kasi pinasok niya naman yung blasphemy of the Holy Spirit. Watch this. If you have repented and given your life to Jesus, even if you decide to take it, you don't lose your salvation. There's only one sin that sends you straight to hell, and that's blasphemy of the Holy Spirit, which essentially means you've rejected Jesus and the gift he died to give you. That is the only sin that sends you to hell, my friends. Yeah, but Kelly, if you don't repent of your sin, you go to hell. How can you repent after you take your own life? I get what you're saying, but let's look at that logic. Let's say you see a pretty girl walking down the street. You're driving your car and turn to look. Dang, that girl is a hot boy. She is fine. Essentially, you're lusting after her, and you get hit by a car and killed. Did you have any time to repent from the lust? Nope. So you're in hell then, right? You didn't repent. Oh. Well, no, that's different. That's different. It's not different. We need... See? Ang gulo, di ba? Biglang ang sabi niya, except. May isang kasalanan that will send you straight to hell. And that is the blasphemy of the Holy Spirit. Napaisip ako. Pag CS ka, di ba premeditated yun? Pinagplanuhan mong ikat yung Holy Spirit na dapat nasa loob ng katawan mo at lahat ng plano ni God along with it. Yung blasphemy, mura. Parang ganun, mamura, minaliit, nilait. Ito hindi mo minura eh. Kinat mo yung supply chain. Derecho. Sabi niya, derecho. Blasphemy of the Holy Spirit, derecho sa hell. And CS is blasphemy of the Holy Spirit. Ngayon, may sinabi naman siyang maganda. No, sabi niya, okay, magkaiba yung salvation sa restoration. Yung salvation, pagka sinabi natin kay Jesus Christ na, Lord, sa'yo na ako as my Savior, I confess all my sin, forgive me, pinatawad ka, salvation yon. Pero dahil nasa loob ka na ng bahay ni Jesus Christ, ng presensya niya, flesh pa rin tayo, no? Meron pa rin tayong moment na nakakalimot at nagkakasala tayo. Yun yung makakaramdam ka sa Holy Spirit ng kamot. Uy, may mali. And then magigilty ka and you will say, sorry Lord, sorry, mali ito. That's restoration. Nagustuhan ko yon sa sinabi niya. Salvation and restoration. Kasi tinanong ako ng anak ko doon, na-save ako. Gagawa ako ng masama. Magsusorry ako. Papatawarin ako. Gagawa na naman ako masama. Ba't pa ulit-ulit? So restoration yon. Nagustuhan ko yung sinabi niya. You're saved. But then, kailangan mo i-renew palagi yung relationship nyo through your mind, renewing of your mind, spirit, and heart, para laging restored yung iyong Holy Spirit into the presence of God. Tapos, sabi niya rito, paano kapag nag-CS ka? Hindi ka nakapag-sorry. Right? Di na-restore. Ang binigay niyang example, ang weird. Parang ang binigay niya, nagda-drive. Diba, napanood nyo? Tapos, nakakita ka ng babae. Tapos, nag-last over ka sa babae, nasagasaan ka. So, nag-uusap kami ng anak ko. Ang naging example ko ay masturbation. Kasi lalaki yun eh. Nagmamasturbate ka and then all of a sudden, biglang puto ka ng New Year, natamaan kang ligaw na bala in the middle of committing a sin, bigla kang namatay, saan ka punta? Doon na niniwala ako. Salvation, diretso sa heaven. Kasi once saved, you're saved. Kasi it's the sin of the flesh, yung masturbation. Pero yung CS hindi comparable because CS is blasphemy against the Holy Spirit.
Yung, yung masturbation, ano yun yung katawan mo, yung laman, tawag ng laman na, pero andun yung Holy Spirit para bigyan ka ng restoration, i-restore ka. Yung, wala, wala na tinanggal mo na. Pinalayas mo pati yung Holy Spirit sa katawan mo. Diba? Tapos, bigla ito pa, sinabi niya, because no one can take you away from God's love. Tapos, kinat niya yung verse sa Bible. Sabi niya yun lang, no one can take you away from God's love. Pero may kasunod yun, revealed in Christ. Pag ni-reveal ni Christ, yung love na yun sa'yo at tinanggap mo. Without that revelation, there's no real salvation. Kasi again, nakikitira lang si Jesus Christ sa buhay mo, hindi niya yan pag-aari. Diba? The same with yung isang Bible. Everything happens for a reason. Good or bad, everything happens for a reason. For those, may kasunod yun, for those na followers ni Jesus. Pag kinat mo yung verse ng Bible, nag-iiba yung meaning. Kaya hindi siya dapat sinasite ng hindi kumpleto. Okay? Now, may isa akong napanood na ang argument niya, wala namang minention doon sa Bible, walang verse na nagsusupport na ang blasphemy of the Holy Spirit at ang ay connected. Wala. I agree. Ito naman yung argument ko. Wala rin nagsasabi sa Bible na yung blasphemy of the Holy Spirit hindi connected sa SC. So, are you willing to take the risk na dahil wala sa Bible verse, pero makikita mo in all the technicalities, sasabihin mo bang, I'll do it. I'll take the risk. Baka naman sakaling walang na-mention Diba? So, again, something to ponder on. I agree, salvation cannot be taken away from you only if you truly receive the gift of grace. Kung si Jesus ay president ng buong pagkatao mo. Kung resident lang at baka nga ni-reject mo pa yung grace niya sa'yo in the first place and you're just going through the motion of serving God. Kasi marami pa nagme-message sa akin ganyan, mga pastor, mga pare, na addict pa rin sa porn hanggang ngayon. Huwag na natin pag-usapan yung CS. Doon pa lang Nagpi-preach, nag-evangelize, nagdi-disciple, pero may double life siya. So, pwede mo ba sabihin saved yun? I don't think so. Sila yung mga Lord, pero hindi sila kilala ni God kasi hindi pa natanggap yung totoong revelation ng pag-ibig ni Christ at ang result na salvation. Kapag nag-CS ka ba, the salvation is taken away from you? Sabi ko kanina hindi. Pero I believe pwede mo siya itapon sa basura. Hindi siya kukunin ni God sa iyo once na binigay. Pero binigyan ka pa rin ng free will ni God para abandonahin yung salvation mo. Kasi nasa Bible din yan na kapag nilinis na ni God yung bahay, right? Naalala niyo yun? And then all of a sudden, you turn back away from that salvation. 7 na mas matitinding masasamang spirit ang papasok sa loob ng malinis na bahay. So, may struggle din ako rito kasi favorite ko si Rick Warren. And nung time na ako ay sa sarili ko, at sinuko ko yung buong buhay ko kay God, yung libro niya na Purpose Driven Life, yung nag-launch ng sobrang hunger ko for God. And then I learned na yung anak niya ay and prior to that, ay nagsiserve ito sa simbahan at nagdi-disciple and all. And sinabi niya sa daddy niya na, Dad, parang mukhang ito na ata destiny ko. Hindi kinaya ng gamot, hindi kinaya ng faith. I have Jesus in me, pero meron pa rin
Then, it happened na one day, wala na siya. And ang sakit nun, para sa isang naglilingkod sa Diyos na marami siyang na-save na mga tao, mga tupa, pero hindi niya ma-save yung sarili niyang anak. Alam niyo yun, sounds like no, Jesus story din na after namatay yung anak niya, maraming nagsulat kay Rick Warren that says, no, the life of the son ay napakabuti, na-change yung kanyang perspective about mental health. So parang mas nag-flourish yung yung ministry ni Rick Warren kasi maraming naiwan na legacy yung anak niya despite what happened. So even ako may struggle ako doon. Buti na lang medyo napag-aralan ko yung science behind death. No, we have yung tinatawag na last breath, yung bago ka mawala ng hininga. And what if yung moment na yon nakapag-repent? Then salvation is yours. Right? Kasi kung hindi ka pa naman na-save nun, wala talaga yung Holy Spirit sa'yo. So, hindi siya blasphemy of the Holy Spirit. Kasi I do believe na kung wala yung Holy Spirit dun sa'yo, kaya mong gawin yan. Pero pag nandyan yung Holy Spirit, hindi. The Holy Spirit is stronger than depression and thoughts of CS. Another one is may study ng yung mga nag-attempt pero hindi naging successful. May study yon na halfway na malalaman na nilang mamamatay sila. Their lives flashed before their eyes. And then bigla sila napasabing, wag mo na, sorry, hindi ko gusto. So may last minute regret. So, hindi natuloy or kung natuloy man, nakakapag-repent. So, maybe, dun sa mga inyo, kamag-anak nyo, kapamilya nyo, we don't know. Only God knows na before yung loved ones passed away, nakapag-usap pa sila ni God at nabigyan pa siya ni God ng grace. We don't know that. And that's the beauty of having faith in Jesus. We don't know everything. We cannot explain everything. Kasi kung ma-explain natin everything, then tayo ang Diyos. Kasi ang galing natin mag-explain. Diba? So, only God knows. Ang galing nga dun sa pinag-aaralan ko na somatic experiences, even sa mga animals, no, bago mamatay yung mga animals, kumakapal yung dugo nila in preparation for yung hemorrhagic shock. No, sabi sa accident. Pine-prepare yung katawan mo not to feel the pain. Binablock niya yung pain and then you will feel level of euphoria sa mga near-death experiences. So even, tama si Jesus nung sinabi niyang, I conquer death. Even in death, nandun si Jesus. So, again, technically, pag tinanong niyo ko, ang Christian ba na I saved? I'd say technically, biblically, gospel, no, it's blasphemy of the Holy Spirit, straight to hell. But at the same time, God only knows. We don't know. Yung mercy at grace ni God ay sobrang lawak. But don't risk it. Don't risk na sabihin mong, well, baka naman at the last minute. Kasi laki ng chance na hindi ka sasalubungin para i-congratulate dahil ginawa mo yan. Right? Balikan natin ha. Kapag ganito na nakakita kayo ng mga videos na weird, pinadala ng anak nyo, huwag kayong makikipag-away sa anak nyo. Make it a talking point. Pag-usapan nyo. And again, be wary of the smooth talkers, nagde-deconstruct, nagre-reconstruct, nag-i-insert ng mga progressive views sa Bible. Mag-ingat kasi gospel will remain the same forever and ever. Magugunaw ang buong mundo. The gospel of Jesus Christ and God will remain. Hindi siya mababasag, hindi siya mawawasak. Even ako, narinig niya na yung buong argument ko. You can negate me, you can, I don't know, bash me, whatever. Basta ang importante, at least naging wary kayo at nagkaroon kayo ng freedom to process your own thoughts. Okay?
Now, buffet style, in fairness dun sa nagti-TikTok, I like him. I mean, I like yung presidency and residency explanation niya. I like the restoration and salvation. And also sa ending part, sinabi niya naman doon na, uy, ang ganda-ganda pa sa earth. Marami pang plano sa'yo si God. So, huwag ka muna magmadaling pumunta sa heaven. So, sinabi niya naman yun. And although ang tumatak nga lang dun sa bata na anak nung kausap ko ay, pwede naman palang kasi mapupunta ka naman pala sa langit kasi one saved, you're saved. So, ingat din. Minsan, ang haba-haba ng explanation natin, yung maliit lang ang nakuha nila, mali pa. Di ba? And number 3, as parents, arm yourself with brain, galasag, shield, and arm yourself with knowledge. Do your due diligence and walk your talk. At lagi, ano sabi dito? Live the truth. And who is that truth? Jesus is the way, the truth, and the life. Now, now while listening to this, and ikaw yung tipo ng tao na, hindi aksidente na nakinig ka rito hanggang dulo. Pwedeng kinat mo na nabwisit ka na sa boses ko, but then you stay. Maybe, nandito ka talaga kasi gusto kong kausapin ni God. And why not give it a chance? Give God a chance. But this time, hindi na lang yung lip service or going through the motion of praying, going to church, pretending that you are serving. What if yung totoong surrender? Yung patay kung patay na surrender. Yung hindi na lang siya nagre-rent sa puso mo. Siya na talaga yung presidente, may-ari ng buong pagkatao. What if ganun yung kailangan mong gawin ngayon? So, how about we pray for it? I'll pray for you. Okay? So before we end, I just want to invite everybody na uhaw sa understanding ng hiwaga ng pagmamahal ng Diyos. Yung Diyos na namatay sa krus, nagkatawang tao, nabuhay para iligtas ang lahat ng tao sa kasalanan ng ating nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan. Kung ikaw yung tao na napadpad dito kasi pagod ka na. Ang dami mong questions na hindi masagot ng kahit sino. What if gusto mo nang takasan lahat at gusto mo nang kunin ang sarili mong buhay? What if ipamigay mo na lang yung buhay na yan kay Jesus Christ? Instead na kuhanin mo sa sarili mong kamay, wala ka na rin naman eh. You have nothing to lose, but everything to gain if you surrender your life to Jesus Christ. And say this prayer with me. Lord, patawarin mo po ako sa mga kasalanang nagawa ko. Madumi ako, matagal akong humiwalay sa presensya mo. Hindi kita kilala, hindi ko sure kung ikaw yung Diyos na dapat kong paniwalaan, pero at this point, wala na akong alam na puntahan, kundi ikaw lang. Bahala ka na po, Lord, sa akin. Total, wala nang kwenta ang buhay na to sa akin at gusto ko na itong mawala. Ibigay ko na lang sa iyo. I want to invite you in my heart and live inside me as the owner of my whole body. Be my Lord and Savior. Be my hiding place, Lord. And this time, hindi na lang po ito sinasabi ng aking muso, kundi nagmamakaawa ang aking puso. Please, I surrender to you everything, Lord, na from this day forward, patay na ako. Nabuhay na lang ako dahil sa Holy Spirit na binigay mo. Lahat ng ito, Lord, panalangin ko sa matamis mong pangalan, Jesus. Amen and amen.
Salamat po once again sa pakikinig kay Lola Quintosera. Hindi ko rin po alam kung saan ako pipitbitin ng Diyos dahil sa advokasiyang ito, basta ang akin pong personal Bible verse ay Psalm 32:8. Kung anong iutos ni God, susundin ko. Kasama na po ang paggawa na video na to para sa inyo. Maraming salamat po. I love you with the love of the Lord and have a blessed day. Bye-bye.